Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sasagutin po natin itong mga banat ni Auntie Claire at saka si Bato po. Bato at nakipaglokohan po, no, kay Senator Ping Lacson. Sabi po ni Senator Bato, hihigitan, ha? Lalagpasan o hihigitan po ni Senator Bato yung kung gaano po katagal be-break niya yung record ng pagtatago ni Ping Lacson. At syempre pa, yan, sasagot po nga tayo ng mga banat ni Auntie Claire. Yan po mga pag-uusapan natin. Yusek, good morning po. Any reaction po from the palace regarding po dun sa 14 million pesos na uncollected the expenses po ng Marcos administration sa kanilang foreign trips na filag po ng COA? Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivables. So dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay, ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. End of quote. Pero po Yusek, parang inabunuhan po ba muna ito ng Office of the President, yung gastusin sa foreign trips ng mga iba't ibang government agencies, tapos po tsaka lang babayaran? Parang ganun po yung nangyari? Ganun po. Ganun po ang nangyayari. So hindi pa po sila Kasi kailangan pong bayaran. Kasi kung hindi mo nababayaran, hindi po aandar ang pagtatrabaho ng Okay, narinig niyo po kung paano po nila paliwalain yung pagpa-flag ng COA, no? Kung pakikinggan niyo po, sabi po, tinanong po siya, ano po yung masasabi nyo dun sa plinag kayo ng COA na merong 14 million na hindi pa po na isosoli o hindi pa po nakiklear ng OBP, ng OP, Office of the President sa COA. Dito po pumapasok yung double standard. Pagdating po, pag napa-flag po yung mga ahensya po ng pamahalaan, lalo na po yung Office of the President. Pag na-flag po Office of the President, 14 million na-flag po sila ng COA, inaayos. Pwede pang ayusin. Totoo naman po yun. Kasi po ako, pinuno po ako ng isang maliit na ahensya ng pamahalaan. Pag plinag ka po ng COA, ibig sabihin po, may dapat ka lang pong ayusin. Yan lang po. Kaya yung paliwanag po ni Auntie Claire, hindi po ibig sabihin na napaplag po ng COA, napakasama mo ng ahensya. Trabaho po ng COA yan. Kaya nga sila COA, Commission on Audit. Kaya lang po, dahil wala po talaga silang ibato. Wala po silang anomalya na naibabato kay BP Sara. Kada po magpa-plug po yung COA, pinalalaki po ng issue ng mga media. Pero napaka-normal lang po yan. Ibig sabihin lang po niyan, may nakalimutan kang i-submit. O eto po, meron po silang receivables mula po sa mga iba't ibang ahensya. Hindi ko po yan nakikita kasi galing po ako sa gobyerno. Kami po, pag may kulang po ng pirma, ibabalik talaga sa iyo ng COA yan. Kulang ng pirma, sir. Kulang ng pirma. Kulang ng ganun. Kulang ng resibo. Yan lang po yung minasama nila na nangyari sa Office of the Vice President noon. Naintindihan nyo na po? Ganyan lang po talaga. Normal lang po yan. Pag Office of the Vice President po, yung sinulatan ng COA o pinagpapaliwanag o pinaaayos ng mga papeles, ay inaayos lang po kasi binibigyan naman, may time naman po . Pero sila po, pag Office of the Vice President po, ang na-flag ng COA, ilalabas na po nila sa lahat ng media. Yung mga tao naman po, bakit may anomalya? Hindi po anomalya yan. Naiintindihan nyo po, pag na-clear ka na ng COA, ibig sabihin, bago ka ma-clear, pinubusisi po ng COA yung mga papeles. Uy, meron pang mga hindi na isosoli, hindi na iaayos itong Office of the Vice President. Hindi ko po babanatan yung Office of the President dahil normal lang po yan . Kaya lang yung double standard po ng ating media, yung normal po na gawain ng COA na mag-flag po, alimbawa po, hinihingan po ng papeles. Kasi normal po yan. May nakalimutan pong i-attach na papeles. May nakalimutan pong i-attach na resibo. Kaya po yung COA nariyan, yan po yung trabaho nila. Pusisiin lahat ng papeles, pusisiin lahat ng resibo, pusisiin lahat ng pirma. So wala pong anomalya dyan. Ang problema po, dahil nga sa double standard, kita nyo nakangiti pa si Auntie Claire nung sinasagot, wala naman pong problema dahil maisosoli naman yan, maibabalik naman yan. Ganun naman pala . Bakit pag si BP Sara, mayroong sulat galing sa COA, minamalaki ng media. Mamaya po, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, 14 million. Baliwala lang kay Auntie Claire, nakangiti pa po. Yung ngiti niya sarcastic. Walang problema dyan. Pero alam niya kasi, yung ginagawa nila kay BP Sara, na kada merong mapaplag, kada merong sulat galing sa COA, parang pinalalabas nila na may anomalya. Ganun po lang talaga yun.
no? Ganun lang talaga. Okay. Punta na po tayo sa papang katanungan kay Auntie Claire. I-advance na po natin. Auntie Claire, follow up. Lang, what was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? Sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin, collection letters pa lang ay meron na po as early as April and May 2025. So, Di ba? May legal na proseso. Pero bakit yung Office of the Vice President walang legal na proseso sa inyo? Bakit sinasampahan nyo na kagad ng impeachment complaint? Pwede pa namang ayusin. Binibigyan pa po ng pagkakataon ng COA. Ang nakakalimutan lang po mag-attach ng mga resibo. Pag Office of the President po, may legal na proseso. Pero pag Office of the Vice President, walang illegal. Dapat unang pasa nyo, dapat kompleto agad. Dapat unang pasa nyo, malinis agad. Dapat unang pasa nyo, wala kagad bahid ng dungis. Utot nyo. Napaka-normal po niyan. Kahit ano pong ayos namin sa opisina, pag kami po nagpapasa o kumpletuhin yan, tignan nyo kung may kulang. May kulang. Kasi ganyan po kakapal yung ipapasa mo. Kami lang yan, maliit na ahensya. Ganyan kakapal ang ipapasa mo. May makakalimutan kang pirma, may makakalimutan kang resibo, may makakalimutan kang Xerox copy. Ang ginawa po nila sa Office of the Vice President, ganyan po. Pinalaki nila yung mga issue kasi wala namang alam yung mga tao. Ay, naku, may anomalya pala. O kita nyo, pilinag ng COA. Hindi po ibig sabihin ng pagpa-plug ng COA ay masamang tao na yung pinuno ng ahensya, magnanakaw na. Hindi po. Unless nasabihin ng COA na ninakaw ni VP Sara yan at kinakailangan niyang isuli, dun lang po pwedeng tawagin magnanakaw. Ngayon po, officially po, ano po ang sabi ng COA sa Office of the Vice President? Cleared. Walang anomalya. Di po ba nakakahiya? Hinapang po ninyo, pinalaki po ninyo sa media na parang may mga anomalya yung mga 125. Sa totoo lang po, wala naman po pala talagang anomalya. Sila po pwede pong due process, pwede pong may proseso ng batas. Tignan niyo po sagot niya. at aalamin din po natin, kaya po sinabi nga po natin na dapat na sundin. At aalamin Magandang umaga po, Yusek. Yusek, follow up lang. What was the reason kung bakit po yung mga agencies medyo natagalan ng pagbabayad sa OP? Ano po yung binigay nila? sa ating pagkakalam, may mga legal na proseso na dapat na sundin. At Okay. Sa Office of the President, may legal na proseso na dapat sundin. Hindi masama yung ma-delay. Pero sa Office of the Vice President, hindi po pwedeng may makalimutan kang resibo. Hindi po pwedeng may makalimutan kang pirma. Dahil anomalya po yan. Nakikita niyo po, yung proseso po ng COA, talaga pong ganyan, mabusisi. Nakanta ka nga ako sa COA, sa maliliit na ahensya. Pag mga maliliit na isang eskwelahan, bubusisiin lahat ng papeles. Pero nakakalusot po sa kanila na may tatak po na completed. Yung isang ghost project, may tulay, completed. Wala namang tulay. Mayroong flood control, completed. Wala namang flood control. Nagtataka po kami sa COA. Pag yung mga maliliit po, mga barangay po, sinuri nila. Pag yung eskwelahan po, maliit na eskwelahan, lahat po ng papeles doon, grabe po, suring-suri. Pero pagdating po sa DPWH, nakapagpatayo ng ghost project, ay wala pa lang naipatayo, kaya nga ghost project. Mayroong ghost project. Hindi po nila nakita, hindi po nila nabusisi. Ganyan po ang COA natin. Normal lang po yan. Kaya nga magmula ngayon, iisipin nyo po, pag may lumabas po sa media, may anomalya ang BP, bibigyan ko kayo ng halimbawa mamaya. Pag may lumabas po sa media na may anomalya na naman sa Office of the Vice President, hindi po anomalya yan. Unless nasabihin ng COA na may nawawalang pondo o mayroong pondong ninakaw at pinasosoli, yun po yun. Pero hanggat wala po, ang sinasabi po ng COA so far sa OBP, cleared. Malinaw na malinaw po siguro. Kaya maganda yan pinasasagot natin. Next po. Next na pasagot natin dito sa Pokmolins na to. Yusek PCIJ reported na isa daw po sa nangunang beneficiaries ng allocable funds ng DPWH and District ni Ilocos Norte 1st District Congressman na Sandro Marcos from 2023 to 2025. Baka nakarating na po ba to sa Pangulo or may comment? Kasi sinasabi po, mukhang politicized daw yung pagpopondo dahil mataas yung nakuha ng 1st District ng Ilocos Norte kahit na mas mababa yung population as compared with, for example, Rizal na mas mataas yung population pero mas konti yung allocable funds. nabasa na po ng Pangulo ang nabanggit na report or pag-uulat ng PCIJ. But as of now, I cannot speak for in behalf of Congressman Sandro Marcos. At sabi naman po niya, siya po ang nagboluntaryo. Kung ano man po ang issue sa kanya, siya mismo ang pupunta sa ICI para maimbestigan po siya. Bigyan lamang po siya ng date para po magkaroon ng tamang schedule. Alam niyo po, panlilin lang po yan na imbestigahan ako. Ang binibintang po kay Sandro Marcos, ganito, pinakamalaking natanggap na allocable. Ang allocable po, ang meaning po ng allocable, yan po yung bagong pork barrel.
Alam niyo po ba na pinagbawal na yung pork barrel ng Supreme Court? Pero dahil makapangyarihan po tong gobyernong ito, no? Ang arkitekto po ng panibagong pork barrel, syempre hindi mo tatawagin pork barrel. Ang tawag po nila allocables. Yan po si Bunuan. Nakasalukuyan pong nawawala. At wala po naghanap kay Bunuan. Wala naghanap kay Bunuan. Nasaan na si Bunuan? Okay. Ang tanong ko lang po, bakit nyo pinapayagan yung pork barrel samantalang ipinagbawal na po yan ng Supreme Court? Ikalawa kong tanong, bakit si Sandro Marcos ang may pinakamalaking pork barrel sa lahat ng congressman? Siya po ba ang may pinakamalaking populasyon? Yung district po ba niya? Hindi. Siya po ba yung may pangangailangan yung distrito niya? Hindi rin po. Bakit siya may pinakamalaking allocable? Obvious ba? Anak siya ng presidente ng Pilipinas. At tandaan po ninyo, ayon po sa mga engineer, hindi po tayo nagsabi nito, wala po tayong alam dyan. Ayon po sa mga engineer, kung sino po ang proponent, siya po ay binigyan. Wala pong nakalusot ni isa. Binigyan po sila lahat ng porsyento. Kaya po, sa madaling salita, pinakamalaki po si Sandro Marcos. Ngayon ang tanong, peke po yan eh. Yang sinasabi, sige pupunta ako sa ICI, imbestigahan nyo ko. Bakit ka naman iimbestigahan na ikaw ang tao? Samantalang yung ICI pumupunta, pag nag-imbestiga yung ICI, pumupunta dun sa lugar kung saan may sinasabing ghost project, may sinasabing substandard project, pumupunta po yung ICI. Miski nga yung, hindi ko nga alam kung miyembro pa si Magalong ng ICI, kasama pa naghanap ng gagamba dun sa Davao City. Ang ibig pong sabihin ng dapat kayong imbestigahan, dapat pumunta yung ICI doon sa Ilocos. Tapos tignan kung saan yung mga flood control project nito ni Sandro Marcos. Kasi may nagbibintang. Sino nagbibintang? Tayo ba? Hindi po. Ang nagbibintang po si Ilocos Sur, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, na merong maanumalyang yung substandard na ghost at meron pang ghost project sa Ilocos Norte. Mismo dyan sa Ilocos District ni Sandro Marcos. Yun po ang imbestigahan nyo. Punta kayo doon, ICI. Hindi yung hintayin nyo si Sandro Marcos. Ano yung tatanungin nyo? Meron ka bang ninakaw? Wala po. Yung klaseng investigasyon yan. Makikita mo, kung may mga ninakaw yung mga tao na yan, pumunta kayo ron sa lugar. Katulad ng ginagawa ninyo sa Davao City. Tuloy natin yung mga sagot ni Auntie Claire. Presidente po, anong comment, Yusek, dun sa report? Alam naman po ng Pangulo na alam ni Congressman Sandro Marcos ang kanyang ginagawa at alam niya po kung paano ito sasagutin. Thank you. Follow-up question, Jean Mangaluz, Pulstar.com. Good morning. But would the palace be open to the possibility of a lifestyle check for the presidential son and the family given the allegations of corruption? Nandiyan na po yan. Wala mong pinagbabawal sa lifestyle check. Okay naman po no? Talaga naman po walang pinagbabawal sa lifestyle check. Matagal na po nagla-lifestyle check yung mga tao sa inyo. Kaya lang, inaano nyo po ba yung lifestyle check? Halimbawa po, matagal na namin kayo nila lifestyle check na sa kabila ng paghihirap ng mga Pilipino, ang mamahal ng mga pa-concert nyo riyan sa Malacanang, inimbita nyo ilang milyon. Ang imbita nyo isang gabi para mag-concert yung gurang-gurang. Nag-iimbita kayo ng mga fashion show. Nagpa-fashion show kayo dyan, sangkatutak na mga mamahaling artista ang iniimbitahan nyo para lifestyle check na po. Matagal na namin kayong pinupuna sa lifestyle check. Etong mga, alam mo, itong media talaga, wala rin eh. Kung ako po nagtanong niyan, payag po ba kayo sa lifestyle check? Katulad po niyan, nanonood kayo ng concert na mamahalin. Nung tinanong ko bakit po kayo nanonood ng concert at naka-chopper pa? Unmissable yan eh, hindi po pwedeng mamiss. Ano pa bang lifestyle ang gusto nyong i-check namin na hindi pa namin binulgar? Yung lifestyle check na habang bumabagyo ba yun, yung nagpa-deliver sila ng mga king crab? Ano pa bang lifestyle check yung gusto nyong gawin ng mga tao? Wala naman po kayong ipaparusa at hindi nyo naman ititigil yung karangyaan nyo sa palasyo. Kahit na anong lifestyle check namin, hindi naman kayo tumitigil. Hindi naman po kayo tumitigil sa inyong pagiging marangya, maluho. Anong klaseng sagot yan? Tapos pinupungayan mo pa kami ng mata? Parang sinasabi ni Auntie Claire, sige mag-fact check lang kayo na mag-fact check. Ano pong koneksyon ng pagpa-fact check kung hindi nyo naman babaguhin yung style nyo, yung maluho nyo pong style? Matagal na namin pinupuna yung pagiging maluho ninyo, tapos sasabihin nyo, bukas kayo sa lifestyle check. Bukas nga kayo, hindi naman kayo nagbabago. Parang sinasabi, sige, punahin nyo kami, di ba? Pero pag pinunan naman kayo, wala naman kayong